So hello, no, ngayon, alam nyo ba, no, na ang Pilipinas ay habang tumatagal, no, habang tumatagal, lalong sumasama ng sumasama, no. Yung mga tao hindi na nakikinig sa salita ng Diyos at patuloy ang pagdami ng kasamaan sa mundong ito. So bakit ko nasasabi ito? So kung pagmamasdan mo kasi sa mga balita, kahit saan, no, ang mga tao talaga is, kumbaga, mas pinapainit pa nila ang kasamaan kaysa sa paggawa ng kabutihan. Nag, yung iba, nanghihikayat ng mga inosenteng tao upang magiging katulad nilang hangal. No, na upang magtanim ng galit sa government or kahit sinong mga tao. So ito ba ang kalooban ng Panginoon? So ito ay kasamaan. Kalooban ito ng demonyo. So ang sinusunod ng mga tao ngayon ay ang Diyos nila. Ngayon ay mga demonyo, hindi na ang Diyos. So habang tumatagal, ang mga tao pasama na ng pasama. Instead na ang mga tao, habang tumatagal na nakikita nila na ang mundong ito ay pasama na ng pasama, na instead na ang tao gagawa ng paraan upang magbalik sa Panginoon, ang tao gumagawa pa sila ng paraan upang mapalayo sa Panginoon, sa Panginoon at lalo pang gagawa ng mga mas masama pa. Ang mga tao kasi ngayon, no, kumbaga wala nang takot sa Diyos. Walang kinilalang Panginoon. Kasi kung may kinilala kang Panginoon, iwasan mo ang mga bagay na nakasalanan na masama. Ngunit, hindi iniiwasan ng mga tao yan ngayon. Kundi ginagawa nila ang mga bagay na kinamumuhian ng Panginoon, kinapuutan ng Diyos. Yung mga inosenteng tao, nananahimik ng tahimik, matapos may mga hangal na masama ang pag-iisip. Tinatawag at hinikayat nila yung ibang tao na magtanim ng galit doon sa government, kahit sinong tao. Ayun, so yung mga kasamaan, lalong yung mga tao, kahit yung mga tao na namumuhay lang sana ng tahimik, nagiging hangal. So, nagdi-divide. Nagmumultiply yung mga kasamaan. So, hanggang darating ang panahon na itong Pilipinas, mapupuno na ito ng kasamaan. Wala ng tao no na may galit wala ng tao na magmamahal pa sa Panginoon or babalik pa sa Diyos. Maraming mga Kristiyano na ang tawag lamang sa kanila, Kristiyano lang. Sa tawag lamang na Christian. Ngunit, malayo naman ang puso doon sa Panginoon. So ganito ba ang kinalulugdan ng Panginoon? Easy, napaka-easy at napakadali ng isang tao or na para sa tao ang paggawa ng kasamaan. Napakadali para sa tao na tahakin ang daan patungo sa impyerno. Ang hirap kasi ngayon sa mga tao ngayon, especially dito sa Pilipinas. Wala nang kinikilalang Panginoon. Wala nang kinikilalang Diyos. Ang Panginoon may mga babala laban sa mga taong gumagawa ng masama. Na ang ending sa mga ganitong klaseng tao ay apoy ng impyerno. Ngunit ang mga tao, imbis na magtanim ng takot, imbis na magkaroon ng takot, masusunog tayo, ganito, ganyan. Mas hinahamon pa nila ang Panginoon. Doon na sila magigising kung saan nasusunog na. Akala ba ng mga tao, akala ba natin na mas makapangyarihan pa tayo sa Diyos? Inaakala ba natin na ang apoy ng impyerno ay sandali lamang para lamang tayong umiinom ng kape na siya nagpapainit sa ating katawan sa tuwing nilalamig tayo? Hindi. Tignan nyo kung anong mangyayari dito sa mga tao sa mundong ito. So dapat nga, mga preacher, mga evangelist, missionaries, mga pastor, o kahit sino mga church leader, dapat talaga sabihin talaga nila ang buong katotohanan. At hindi nila itatago yung katotohanan, kundi sabihin nila ang buong katotohanan
upang mamulat ang mga tao, upang magising ang mga tao, upang malaman ng mga tao na may Diyos. At ang ending ng paggawa ng kasamaan, kung hindi nagiging seryoso ang tao sa paglilingkod sa Panginoon, ang ending nito ay impyerno. Ngunit ang mga church leader ngayon, mas tinatago pa nila ang pinaka-treasure na katotohanan at hindi nila inilalabas yon. Ang kanilang mga sinasabi, yung mga bagay na gusto lamang marinig ng bawat tao. Sa ganong paraan, ang mga tao walang takot sa Panginoon. Patuloy pa rin sa paggawa ng kasalanan kasi nga, ang sinasabi nila hindi repentance. Kahit pa sinasabi nila, repent, repent. Pero yung mga sinasabi nila, hindi naman talaga walang laman. So dahil dito, ang mga tao na mga member nila o tagapakinig, hindi nababago. Kasi nga, yung mga sinasabi nila parang mga basura lamang at hindi tumatalab sa puso ng bawat tao. Kasi nga, hindi nila sinasabi kung ano ang pinakakatotohanan. Tignan mo, maraming Kristiyano ngayon na puno ng kasamaan, nakisawsaw sa mga politika, naninira sa bawat politiko. Alam nyo ba kung every time na nag-aalsa kayo laban sa gobyerno, every time na nagsasalita kayo ng masama, baliw itong presidente natin, bangag itong presidente natin, tapos Kristiyano ka, alam mo ba kung yung mga sinasabi mo? Yan yung mga salita na lumalabas sa'yo is demonic yan. Tapos ngayon, Kristiyano ka, you are only a Christian. Sa pangalan only. So, wala sa puso. Kahit pa sinasabi mo, Kristiyano ako, ngunit hindi mo naman sinusunod ang kalooban ng Diyos. Kristiyano ka lang sa pangalan, ngunit demonic ka, satanist. Kung tayo ay mamuhay ng kabanalan sa ating Panginoong Jesucristo, kailangan mamuhay tayo tulad ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ang mali ng mga church leader kasi nga sila rin ang dahilan kung bakit nagmumultiply ang mga taong masama. Yung mga Kristiyano hindi nababago kasi nga wala, yung mga sinasabi nila walang laman. Hindi nagbabago, hindi nagbabago yung tao. Pero kung sasabihin mo talaga ang pinakakatotohanan talaga ng mga ganito, mostly sa mga tao mababago at magkaroon ng takot sa Panginoon at magiging seryoso sa kanilang paglilingkod sa Diyos. At dahil dito, iwasan nila ang kasalanan. Ngunit, iniwasan ba ng tao? Hindi. Kasi nga, yung mga sinasabi nila hindi tumalab sa puso ng bawat tao. Alam nyo naman ang mga tao ngayon kung gaano katigas ang ulo at puso. So, kailangan dito, tibagin mo, gamitan mo ng maso. Maso ng buong katotohanan, pinakasulid na katotohanan. Kung ang pader na yan, na bakal na pader, pukpukin mo lang ng martilyo. Kung ganun lang yung mga pinapangaral mo na parang martilyo lamang, hindi tatalab yan sa mga tao ngayon. Kung saan ginawa ni Satanas ng pusong bakal ang puso ng tao upang hindi tatablan sa mga pangaral ng tao, ng mga pastor, ng mga church leaders. Ganyan ang katotohanan. Kasi pag hindi magsiseryoso ang mga tao ngayon, maniwala kayo sa akin, sasayang lang ang buhay ng mga tao ngayong panahon. Laging multiply day after day ang bawat tao. Hanggang sa, ngayon wala na, yung mundo, Pilipinas, wala na. Sinakop na ng kasamaan. So wala tayong magagawa niyan o may magagawa pa tayo. No, so kailangan magiging seryoso tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kasi pag hindi tayo nagiging seryoso, ang bunga nito, kamatayan. No, so hanggang dito na lang, no, and God bless everyone. Amen.